Mga kababayan, gamit na gamit ni Mangga si VP kagabi. Baka nga mamaya, ngayong gabi, kasi nag-iikot na naman si VP Sara sa Maynila together with Isko, sumulpot na naman ang Mangga. Mangga, pwede bang manahimik ka? Pero tuso ang Mangga, no? Talagang, well, may mga narinig tayong ugong-ugong before na wala namang balak tumakbong senadora yan. Right? Nagbabalak lang daw si Aimee tumakbo na mayor ng Maynila. Kaso mo, tumakbo si Yorme. So, hindi niya kaya si Yorme. If you can't beat them, join them. Baka ganun prinsipyo ng Lulanyo, no? Aside from that, parang bring your enemies close and bring your friends close and your enemies even closer. So, si Aimee, buntot ng buntot kay VP Sara. Baka ngayon sa pag-iikot ni VP Sara at ni Yorme dyan sa second district ng Manila, or baluarte ni Joel Chua, bubuntot na naman ng Mangga. Alam niyo, nakakatuwa sa ating pangalawang Pangulo habang siya nasa Pilipinas, kasi lilipad nga yan ng dahig, babalik doon at doon mag-celebrate ng birthday, no, sa next month. Habang nandito siya, talagang kung todo kampanya siya sa Duterte, and at the same time nananawagan siyang huwag iboto ang mga kandidato ni Marcos Jr. Bahagyang lumipat si Camille sa baluarte natin, di ba? Inendorso ni VP Sara, sinampahan ng kaso si Camille. Ayun, bumalik si Camille doon sa kabilang parlor. Mahinang nila lang. Pero itong Mangga, wala siguro mapanghawakan pang panlaban. Siguro itong si babaeng ahas, hindi rin siya gagawa ng paraan na, di ba, ikasira ng bonggang-bongga ni Mangga. Kasi si Mangga, in return, hindi naman inaamin na adik ang kanyang kapatid. Kasi sabi lang niya, ay, napapalibutan ng mga ahas ang kapatid ko. Ay, naliligaw ng landas ang kapatid ko. Ang mga banat ni Mangga, kaya hindi ako masaya mga kababayan at hindi ko yan iboboto kahit na lumuhod pa sa harapan ko si VP Sara. Sorry na. Hindi ko iboboto yan. At hindi naman gagawin ni VP Sara yun, syempre, di ba? But yeah, the point is, kahit anong gawing paninikulo, kahit lumuha na ng dugo si VP Sara sa entablado everywhere, para lang iboto si Mangga, hindi ko talaga yun iboboto, kalayaan ko yun, di ba? Baka kayo ma-persuade na, lalo't si VP Sara ang nag-endorso. Si VP Sara, in as much as siguro she wants to avoid nagawa ko na yung role ko, na endorso na kita through campaign ads, hindi naman kailangan yayain pa kita sa mga gagalaan ko all over the Philippines. Namang Mangga ay bubuntot at bubuntot katulad ng ginawa kagabi, sumulpot doon sa Maynila. Nagulat si VP Sara, nandun. Ay, hindi ko alam na nandito si Mangga, parang gano'n. Nandito hindi makabuga ng todo-todo si VP Sara. Pero despite that, di ba, tuwing bubuka ang bibig ng ating Vice President, nasasaktan ng Mangga doon sa gilid. Kasi alam ko, maraming bala si VP Sara kay Marcos Jr. Merong binanggit siya na 5 impeachable offense ni WM. At sigurado akong para makumbinsi ni VP Sara ang taong bayan sa mga pagpunta-punta niya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, isisiwalat niya yan. 'Di ba? Ibubulgar niya yan. Ito ang dahilan kung bakit hindi nyo dapat iboto ang mga kandidato ni Bongbong Marcos. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima ba? Baka nga kulang pa ang daliri ng pangalawang pangulo sa pwede niyang isiwalat Kagabi nga, ganadong-ganado, isang oras, init na init sa Maynila, inabutan na nga ng, di ba, ng Jisoo fan, dead ba ang pangalawang, yun nakakatuwa kay VP Sara, no? Parang sanay siya sa hirap, literal hirap ng buhay at hirap ng sitwasyon. Pero may tagaktak na ang pawis, pareho kami ni VP Sara yatang manipis ang balat. 'Di ba? Tagaktak na ang pawis, game pa rin, 'di ba? Masaya siya. Isang oras na nakatayo doon. At willing nga raw siyang tumayo kahit nasa monoblock chair, doblehin lang kasi nga mabigat yung Vice President, bilugan, matangkad pa. So dapat doblehin yung monoblock chair, yung plastic na upuan para pag tumungtong siya, hindi naman bumigay, di ba? So ginagawa talaga ng Vice President, hindi nga maselan. Masaya siya na Diyos ko, kung ako yung mga ating at mga kuya, diba? Mag-iikot all over the Philippines, lupay-pay akems. Itanong nyo kay Ate Marinel. Itanong nyo kay Ate Ruthie. No? Yung ganong araw-araw na lakad, Diyos ko, dahil lupay-pay pag-uwi, baksak ang katawan ko niyan, right? Si VP Sara, game na game. Nakita ko yung tiyaga niya nung kasama namin yan sa lower house, nung ginisa-gisa doon si PRRD.
na aambahan pa nga na pa si ni PRRD si Trillanes ng microphone. Tandaan nyo? Hanggang alas 12 ng hating gabi yon. Si VP Sara doon, nakaganon, galing pa yun sa trabaho, hanggang alas 12 ng hating gabi kasama yung tatay. Di ba bigla siyang dumating doon? Alam nyo bang, ewan ko kung nabanggit ko, alam nyo bang yung araw na dinala si PRRD, or sumipot si PRRD sa lower house na inabot na ng hating gabi yung hearing? Alam nyo ba yung araw na yon? Yun dapat ang People Power 4. May nagkwento sa inyo yan. Nung araw na yon, ang balak ay, well, pwede ko na sigurong i-reveal, total nakidnap na si PRRD. Ang balak ng mga kasamahan ni PRRD ay atakihin ng sama ng pakiramdam si Tatay Digong doon sa lower house para magalit ang taong bayan. Kaya ayaw umuwi ni PRRD, tapusin nyo to. Diba ganon? Tapusin nyo. Lahat ng gusto nyo ito, itanong nyo na ngayon. Sumuko yung diba? Sumuko yung mga kongresista kay PRRD. Nanginginig sa gutom yung matanda doon. Tubig lang ng tubig. Ayaw kumain. Baka nga lasunin. Hindi rin ako kumain. Dumating lang si VP Sara. May bitbit na hopya. Kaya kami nakakain. O yung iba doon, kumain pa rin. Despite the rest, baka lasunin ng mga kongresista. Hindi talaga kumain. May pa Jollibee. May pa kung ano pang mga food doon. Diba? Mula baga naman umaga hanggang gabi. Pero hindi kumakain. So, nung dumating si VP Sara, may bitbit na isang kahong hopya, kumain kami. Ubos ko yung hopya. Sa gutom ko baga naman. Mabuti Girl Scout ang iyong Principe. Sa malaki ang bag ko. May baon din akong tubig. Hindi ako umiinom ng tubig doon. Kahit binigyan ako tubig. May pagkain sa paanan ko na binigay sa amin. Hindi ko kinakain. Binigay ko sa mga katabi ko. O sila yung lumanta. Yung araw na yun dapat ang People Power 4. Ang doon, ang plano is, or was, kailangang sumama ang pakiramdam ni PRRD. Kaya hindi rin siguro kumakain yung matanda. Kailangan atakihin ng alta presyon or whatever, atakihin sa puso or what, ma-hospital, para magalit ang taong bayan. Dumating si VP Sara, hindi natuloy yun. So, nakiusap si VP Sara na, pwede bang ihinto na natin to? Kasi masama na, nanginginig na yung tatay ko, ganon, gabi na, pagod na ang lahat. Yung mga kongresistang hindi nila inasahan na malulupay sila sa pagod, hanggang alas 5, sige, hanggang madaling araw. Yung mga kongresista na pagod na rin, sumunod kay VP Sara. Kaya hindi natuloy yun. Gusto pa nilang pabalikin yung matanda, di ba? Another hearing na naman daw. Sabi ni PRRD, teka muna, ang malang pamasahe. At saka binigyan ko na, sabi ko sa inyo, ubusin na yung tanong nung araw na yun, ba't di nyo inubos? Anyway, yun na. So, humantong tayo sa, di ba, sa muntik ng ma-hospital at mamatay or whatever ang mangyari doon sa kanang kamay ni VP Sara sa lower house. Humantong din tayo sa pagpapakidnap kay PRRD dahil nga wala Ayaw namang lumabas ng taong bayan Nagtitiis kayo, naninanakawan kayo everyday, bilyon-bilyon ang nananakaw sa inyo. Ilang araw meron sa isang taon? 365 days lang. So kung nanakawan kayo ng 1 bilyon isang araw, mga kababayan, 365 billion pa lang ang nananakaw sa inyo. Wala, 1/3 lang yun ng 1 trilyon. Ilang trilyon ang budget nyo? Pagpalagay mong 3 billion ang ninanakaw sa inyo araw-araw, kaya kayo dyan ang lala ng krimen. Kaya kayo dyan gutom, mahal ang bilihin. Kasi nga, saan na napunta yung pera? Pera nyo yan. Pera natin yan. Pera ng buong Pilipinas yan. Pera ng bawat Pilipino yan. Kahit hindi ka pa nagbabayad ng buwis. Kasi mismong binibili mo, kinukonsumo mo, may patong na agad na buwis. Bakit nawawalda? Saan napupunta ang perang yan? So, sa dami ng kawalang hiyaan ni Marcos Jr., di ba? Sa tuwing lalabas yan si VP Sara, siguradong marami. Matudurog si Marcos Jr. Matatalo yung kanya, baka nga mahirapan silang dayain at yan yung goal natin. Ngayon sa speech kagabi ni VP Sara, baka nalapasan nyo to mga kababayan, pakinggan nyo ang ating pangalawang Pangulo. In fact, in-upload ko na nga to sa aking YouTube rin. Pero pakinggan natin ulit, ha? Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Kung hindi yung
nagkukwento si VP Sara at naiilang siyang banggitin yung pangalan ng taong tinutukoy niya. Kasi nga, that's Bongbong Marcos. Nung senador pa lang daw, si Bongbong Marcos, inalok niya ng droga ang uncle ni VP Sara. At sinasabi ni VP Sara, dapat yung mga maling gawain ng kabataan ay hindi nadala hanggang pagtanda. Nagulat siya. Ilang taon na rin si Bongbong Marcos nung siya ay senador. Right? 50 na mahigit. 60 na yata ngayon yung si Ngiwi Jr. Senior citizen na yan. Nung panahon na siya ay senador, so mga 2010 hanggang 2016, or bago umupo si PRRD, senador na yan si Bongbong Marcos. Inalok daw ni Bongbong Marcos ng droga ang kanyang tiyuhin. Bakit dala mo hanggang pagtanda yung kalukuhan mo noong kabataan mo dahil noon balitang-balita ka na bumubuntot ka sa grupong, ano nga yun ulit? Na grupo? Na mga Briton ba yun? Na banda? Nalimutan ko na naman. Bubuntot-buntot daw doon si Marcos Jr. at siya ang taga-supply ng pulburon sa grupong yun. At naluloka raw yung grupong yun. Bakit sandamukal ang dala? Nalaman nila, anak daw pala ng presidente ng Pilipinas. Sa takot daw nila, pinaalis na nila at ayaw nga raw, sumasama raw talaga. Nasa dulo ng dila ko, i-comment nyo nga ano pangalan nga ulit, nalimutan ko na naman. May letter S yung dulo. Yung bandang yun. Nakapublish yun na. Ibig sabihin, mula pa pagkabata, ganyan na yan. Nagulat na nga lang doon yung grupong yun di ba? Bigla na lang binuntutan ng mga presidential security group or mga security guards ng presidente at biniyabit daw kasi nga hindi nga raw umuuwi. Namatay nga si Marcos Sr., wala si Bongbong hindi raw mahagilap yan, tama. Nag-iingal raw ang senior, hindi raw yan mahagilap. Mahilig nga yan sa kasiyahan. So galante, no? Siya siguro ang ang parang taya lagi, ganoon o taga-libre nila. So nakakakuha ng happiness sa gano'n. Nakatira ka baga naman sa palasyo. 'Di ba? Laking palasyo ka baga naman talaga. So hindi po basta-basta itong binanggit ni VP Sara kagabi. Take note, nakikinig si Amy sa gilid. Kahit hindi niya pangalanan, Rolling Stone. Thank you, Rolling Stones. Stones. Huwag kalimutan, stone nga, di ba? Bato nga, bato. Bawal na bato. Pinagbabawal na bato. Durugin ang bato. Rolling Stones. Thank you po. Rolling Stones. Pinagulong ang bato. Bagay na bagay sa kanya. Hindi ko na malilimutan. Bagay sa kanya, no? Pinagulong-gulong ang bato. Yang binulgar ni VP Sara kagabi, mabigat yan. Ibig sabihin, gumagamit ng pinagbagbawal na gamot ang namumuno dyan sa inyo. Labag yan sa batas, krimen. Panliling lang pati yan sa inyong tiwala. Impeachable offense. Nagpa-drug test kuno yan nung panahon ng kampanyahan ng 2022. Si Attorney Vic pa ang nag-asikaso, di ba? Attorney Vic, tanong namin sa iyo. Sabi ko sa iyo, domino effecto. Pag may natumbang isang domino, damay lahat. Kanino yung resulta ng drug test na yun, Attorney Vic? Tama? Tanungin nyo kaya si Attorney Vic. Kanino yung resulta kaninong ihi yun? Kasi kayo ang nag-asikaso nun, kayo ang nagyabang na nakapagpa-drug test. Nung nagsalita si Tatay Digong na may drug addict tayong kandidato noong 2022, may drug addict tayong presidente ko, ano pa man, presidential candidate. Nung nagsalita si Tatay Digong nun, bangag-bangag. Bigla silang nagpa-drug test para siguradong hindi sila ang tama. Kumbaga, kung sino ang unang pumutak, siya ang nangitlog. Nung may umimik, ay ang baho, may umutot. Baka ikaw ang umutot kasi naamoy mo kaagad, malapit o sumingaw papunta sa ilong mo. Tama? O pa-drug test agad si Marcos Jr.
So, Attorney Vic, kaninong resulta yun? Kung kaninong ihi yun? Kung kay Marcos Jr. yun, ano yun, yung ospital? Ano yun? Fake ang result na inilabas? Well, kung ihi, madaling mawala sa sistema, baka nagpahinga ng ilang linggo, kaya nung umihi, wala na yung residue ng droga. Oh, hair follicle. Bakit, di ba? Yan ngayon ang hamon kay Marcos Jr. Magpa-hair follicle drug test ka. Eto, umiimik ang Vice President. Kinapture ba to ng media, mga kababayan? Sinabi ni VP Sara. Inalok niya. Although sinabi niya hindi niya pinangalanan, inalok niya ang uncle ko. Maliwanag pa sa sikat ng araw kung sino ang kanyang tinutukoy. Another question, mga kababayan. Sino ang pipiliin ni VP Sara sa magkapatid? Sino ang pipiliin ni Aimee? Yan, between VP Sara and Marcos Jr. Si VP Sara, na pinangangalandakan na nagdodroga ang kapatid ni Mangga, o ang kanyang kapatid na nakababata at siya ay overprotective na ate at poprotektahan niya yan. Which is which, mga kababayan? Ano ang pipiliin? Pagkakaibigan o ang kadugo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.